ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang maligayang Pasko, Luzon, Visayas, Mindanao. Maligayang Pasko, Pilipinas. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programang Break Time. Makakasama sa isang oras na balitaan. Minus muna ang tambalang lakay Deo Macalma at Miss Thea Petro Corpuz. Ako po si Josa Cruzat. At ako naman po si Wina Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RH Break Time! Sa ulo ng ating mga balita, biyahe ng ilang barko sa mga pantalan suspendido ngayong araw. Higit 200,000 katao apektado ng shearline ayon sa DSWD. Ilang lugar sa Bicol, binaha. Landslide na itala rin dahil sa sama ng panahon. Bulkan Canlaon, 7 beses nagbuga ng abos sa nakalipas na 24 oras ayon sa FIVOX. Pagdiriwang ng bisperas ng Pasko, generally peaceful ayon po yan sa Philippine National Police. Department of Labor and Employment, pinaalalahanan ang mga employer ng tamang sweldo sa mga pumasok sa trabaho ngayong Pasko. Online sellers sinisi sa matumal na bentahan sa Baclaran Market. Mary Jane Veloso at kanyang pamilya magkakasamang nagdiwang ng Pasko matapos ang higit 100 dekada. Tindero patay sa pamamaril sa Maynila. Sunog sumiklab sa bodega ng mga prutas at gulay sa Navotas. RH Break Time! At sa detalye ng ating mga balita, suspendido ang biyahe ng ilang barko sa iba't ibang pantalan sa bansa ngayong araw ng Pasko. Sa magkakahiwalay na advisory na inilabas ng Philippine Ports Authority o PPA, walang biyahe ngayong araw ang mga barko ng Montenegro Lines sa Dumangas, Iloilo. Maging ang Starlight Ferry sa nakabase sa Batangas ay walang biyahe at magbabalik operasyon bukas, December 26. Wala ring biyahe ang mga barko ng Coal Shipping Line ngayong December 25. Habang suspendido rin mula pa kahapon until further notice ang biyahe ng Fast Cat M3 ng Archipelago Philippine Ferries dahil sa mababang bilang ng pasahero at rolling cargoes. Samantala, humabol pa rin ang ilang pasahero na makauwi ng probinsya ngayong araw ng Pasko. Fully booked na ang mga biyahe sa Parañaque Integrated Terminal Exchange mula December 17 pa lamang, ngunit nagbabaka sakali pa rin na makabili ng tiket ang mga walk-in na pasahero. Nagkaubusan ng tiket sa terminal, lalo na ang mga biyahe papuntang Bicol dahil sa advance o online booking at inaasahan na ganito pa rin ang sitwasyon hanggang December 31. Nangangamba ang ilang pasahero na lumipas ang Pasko na nasa terminal o nasa biyahe pa dahil bukod sa walang tiket ay nakakaramdam pa din ng pagbagal ng trapiko sa Andaya Highway. Nako, Paskong Pasko pero partner, umuulan. Higit 200,000 individual o katumbas ng 51,254 na pamilya na ang apektado ng mga pag-ulan na dala ng shearline. Sa datos ng DSWD, karamihan sa mga ito ay nagmula sa Western at Eastern Visayas. Mula sa naturang bilang, meron ng higit 900 na pamilya o 2,706 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Tiniyak naman ng DSWD na mayroon silang sapat na pondo para magpaabot ng ayuda sa mga naapektuhan ng mga pag-ulan. Sa katunayan, nakapagatid na ang hensya ng mahigit 4 na milyong pisong halaga ng ayuda. Bukod pa ang kabuuang 2 billion pesos na halaga ng relief resources.
Kabilang na po dyan ang food at non-food items at standby funds. At dahil sa mga pag-ulan, binaha ang ilang lugar sa Bicol ngayong araw ng Kapaskuhan dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Sa panayam sa damdaming bayan kay Police Brigadier General Andre Dizon, Director ng Police Regional Office 5, sinabi nitong nagkaroon din ng landslide sa ilang lugar sa Bicol. Ngunit tiniyak naman ni Dizon na lahat ng kalsada ay passable. Sinabi rin ni Dizon na wala silang naitalang untoward incident sa pagdiriwang ng Christmas. Lahat naman po ma'am uli dahil possible, although may mga abot hanggang sakong na pagbaha dito sa may Baaw area po ma'am. Yun ang pinagpapasalamat natin dahil walang naitalang yung related incident doon sa celebration natin sa at minsan nagpasalamat tayo sa panahon dahil yung pag-ulan ma'am, napilitan yung mga tao na mag-stay na lang sa kanilang mga tahanan. Kaya naiwasan natin yung untoward incident sa kalsada po ma'am. Sa kaugnay na balita na itala nga ang pagbaha sa maraming barangay, gayon din ang dalawang insidente ng pagguhon ng lupa sa Camarines Sur, epekto pa rin ng nararanasang mga pag-ulan. Sa datos ng Camarines Sur PDRRMC, kabuuang 34 na mga barangay sa lalawigan ang nagkaroon ng pagbaha dahil sa walang patid na buhos ng ulan dulot ng shear line. Bukod sa pagbaha ay ulat din ang magkahiwalay na insidente ng landslide sa bayan ng Tinambak at Balatan sa Camarines Sur. Kaugnay nito, hindi pa rin madaanan ng anumang uri ng sasakyan hanggang kaninang alas 8 po yan ng umaga ang Balatan Nabua Road dahil sa nangyaring landslide. Patuloy na iiral ang masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong mismong araw ng Pasko hanggang sa araw ng Sabado, December 28. Ayon sa Pag-asa, kasalukuyang nakakaapekto ang shear line sa Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa at ilang bahagi ng Mindanao, partikular na sa Surigao del Sur, Surigao del Norte at Davao Oriental. Makakaranas naman ng heavy rainfall bukas, December 26 ang mga probinsya ng Aurora, Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur at Catanduanes. Habang moderate to heavy rainfall naman ang mararanasan sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Albay, Sorsogon, Masbate, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Northern Samar. Nakataas pa rin ang heavy rainfall warning sa December 27 sa mga probinsya ng Aurora, Quezon at Isabela. Samantala, moderate to heavy rainfall naman sa kaparehas na araw sa Cagayan, Apayao, Camarines Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Mananatili rin ang heavy rainfall warning sa mga probinsya ng Cagayan at Isabela sa December 28 habang moderate to heavy rainfall naman sa Apayao, Aurora, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Kaugnay nito, nagpaalala ang State Weather Bureau ang publiko gayon din ang mga lokal na pamahalaan na maghanda sa bunsod na patuloy na kalat-kalat na pag-ulan. Nako, Paskong Pasko! Pero sa may Taguig, meron pong nasusunog. Ang kasamahan natin na si RH27 Noche Cacas may follow-up report sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Napindan, Taguig. Sa detalye, RH27 Noche Cacas. Noche. Diyosa at Wida, dahil sa mabilis na responde ng Taguig City Bureau of Fire Protection as of ano oras at? Fire out po tayo. Fire out na, no? Fire out na. Katabi ko ngayon si Fire Senior Inspector Jim Rafa Kini ng Taguig City Bureau of Fire Protection. Sir, live po tayo sa DCRH worldwide. Ano na update dito sa sunog, sir, dito sa Napindan? Bale, sa kasalukuyan po ay idideklara na po nating fire out yung sunog natin. Kasi maliit na po ang usok natin dito at nag-clearing na po ang ating mga tropa. Okay, sir. Anong umabot sa ilang alarma, sir? Ang ating alarma ay umabot lang sa first alarm. First alarm. So, balita ko, sir, yung may-ari ng bahay na ito, nasa bakasyon, walang tao dito sa loob ng bahay? Ang may-ari po ng bahay ay nasa bakasyon daw po. So, kasalukuyan, wala po sila ngayon dito, kaya wala po tayong casualty. Mm-hmm. So, sir, possible na nakikita ninyo ay
naiwanang mga appliances na nakasaksak or mga Christmas lights? So, ang ating cause of fire ay kasalukuyang under investigation pa. So, malalaman po natin yan after po natin maimbestigahan ang sunog natin. Okay, sir. Pero walang tao, sir. Puro bakit nasunog? Siguro, kadalasan, tayo lang kasi minsan ay hindi natin maiiwasan yung sa electricity ganyan. Pero hindi naman natin i-disclose yun sapagkat under investigation pa ang ating fire scene. Okay, thank you very much, sir. Notche. Yes, yes. Ano, ilang bahay ba ang nasunog dito sa sunog na sumiklap dyan sa Yes, sir. Taguig? So, ang involved po natin ngayon ay isang bahay po. Pero ang nakatirang pamilya is 2. Yun. Pero sa kabutihang palad, wala naman po yung mga pamilya sa bahay. Tama po ba, sir? Yes po. Out of area po sila. Balik daw po sila. Alright. Okay, okay. So, Diyosa at Wina, sa ngayon ay sinisikap ng mapping operation ng tawag dito, sir, no? Mapping operation, clearing and mapping operation na lang yung sinagagawa ng Taguig City Bureau of Fire Protection, kasama yung mga fire volunteers na rumisponde rin dito sa lugar sa Talisay, Talisay, Napindan, Barangay Napindan, Unityville, Talisay Street, sa Barangay Napindan, C6 Road, sa lungsod ng Taguig na itala sa unang alarma. Ang nalungkot din ako, Joseph, at Wina, dahil nakita ko yung aso, hinahanap niya yung kanyang kapartner, yung pala na nadamay sa sunog, yung isang aso. So, 2 aso, nakakalungkot. Kasi makikita mo talaga, no, yung aso, yung balisang-balisa. Oo nga, babalik-balik siya dito sa loob na, Oh, nakikita ko nga sa pinadala mong video, Notche, yung aso, sobrang lungkot. Siguro hinihintay or hinahanap din niya yung kanyang owner. Yung ating mga aso. Pero may paalala din si Senior Inspector Kenny. Ano paalala mo ulit, sir? Sa atin po kasing mga Pilipino ay napaka-importante ng mga alaga po nating aso. So, ang reminders po natin kung ito'y ating pong iiwanan ay maigi na lang pong tanggalin na lang muna sa pagkakatali. Kasi tulad ng sa mga gantong pangyayari, hindi natin maiwasan na makirot din konti ating damdamin kasi kapamilya na rin natin yung mga aso natin. Kaya yun tama si Captain Kenny, yung aso kahit na ay mahalaga pa rin sa buhay ng tao dahil kahit pa paano ay may buhay din yan. At yun, yung aso, nakikita ko basang-basa pa kasi umuulan ngayon. Oo nga, Notche, buti umulan. Ulan. Kaya naman mabilis na naapula ang sunog. Oo, kaya nakatulong din yung ulan, patuloy na pag-ulan dito sa lungsod ng Taguig. RH27, Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Notche Kakas, nakatutok live sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay Napindan, Taguig, na umabot lamang po sa unang alarma bago na apula. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, 7 beses nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa nakalipas na 24 oras. Sa buletin ng PHIVOLCS, nagtagal ang naturang mga ash emission mula 3 minuto hanggang 2 oras at 26 na minuto. Bukod dito, na-monitor din ng ahensya ang 25 volcanic earthquake sa bulkan, kabilang na ang 5 tremors na tumagal sa pagitan ng 3 at 40 minuto. Habang naglabas din ang Canlaon Volcano ng nasa 3,585 tonelada ng sulfur dioxide o asupre at 1,200 metrong taas na plume. Patuloy na hinihimok ng PHIVOLCS sa mga komunidad sa loob ng 6-kilometer radius ng Summit Crater na lumikas dahil sa panganib ng ash fall, lava flows at rock falls dahil sa nagpapatuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon na nakataas pa rin sa Alert Level 3.
Samantala, nakapagtala naman ng 11 volcanic earthquake sa Taal Volcano sa Batangas sa nakalipas na magdamag. Ayon sa PHIVOLCS, sinabayan ito ng 7 tremor na tumagal ng 3 hanggang sa 5 minuto. Sa monitoring ng PHIVOLCS, dumadalas ang volcanic quakes na nararamdaman sa paligid ng Taal pero nabawasan naman ang inilabas nitong sulfur dioxide. Mula December 23 hanggang December 24, nasa 1,181 metric tons ng sulfur dioxide lamang ang ibinuga ng bulkan, mas mababa sa 8,322 tons na ibinuga noong December 16 hanggang December 23. Sa ngayon, nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng permanent danger zone. Generally peaceful kung ilarawan ng pambansang pulisya ang pagdiriwang ng Christmas Eve sa buong bansa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, naging mapayapa ang bisperas at pagsalubong sa Pasko ngayong taon. Wala kasi umanong naitalang significant untoward incident ang PNP sa magdamag. Nauna nang nagpakalat ang kapulisan ng 40,000 tauhan o 40,000 tauhan para sa seguridad ng holiday season, partikular na sa matataong lugar at mga barangay. Naka-heightened alert din ng PNP mula nang magsimula ang simbang gabi hanggang sa unang mga araw ng Enero pagpalit ng bagong taon. Samantala, naging maulan ang pagsalubong ng Pasko sa Metro Manila. Tahimik at walang katao-tao sa Rizal Park ilang oras pagkatapos ng Noche Buena dahil sa buhos ng ulan na nararanasan simula pa kagabi. Wala ring bumisita para mag-picnic para sa Noche Buena sa Kartilya ng Katipunan at Liwasang Bonifacio sa Maynila. Pero hindi naman naging hadlang ang sama ng panahon para sa masayang pagsalubong sa Pasko para sa iilang na piniling ipagdiwang ito sa kani-kanilang tahanan. Una nang sinabi ng Pag-asa na mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila at kalapit na lalawigan sa buong magdamag ngayong araw ng Pasko. Susunod sa ating mga balita, Andole pinaalalahanan ng mga employer ng tamang sweldo sa mga pumasok sa trabaho ngayong Pasko. Naku, take note po sa ating mga employers. Online seller sinisi naman sa matumal na bentahan sa Baclaran Market. Bakit matumal ngayon doon? Kasi maulan at Pasko. Yan. Ang mga tao ay nasa kani-kanilang tahanan, nagpapahinga. Tayo, nasaan tayo, partner? Nagtatrabaho. Mary Jane Veloso at kanyang pamilya magkakasama nagdiwang ng Pasko matapos ang higit 1 dekada. Naku po, tindero patay sa pamamaril sa Maynila. Sunog na naman, sumiklab sa bodega ng mga prutas at gulay sa Navotas. RH Break Time. Pilipinas ang ating oras, 4:34 na po ng hapon. RH Break Time. Ang ating oras, 4:41 na po ng hapon. Hatawin na po natin ang ating mga reports. Unconstitutional provision ng 2025 national budget, abay sanay na itama na. Ayon po yan kay Senator Juan Miguel Zubiri. Si RH28 Raymond Dadpaas para sa detalye. Raymond. Babalikan natin ang report ni RH28 Raymond Dadpaas. Samantala, pag-alis sa purchase booklet bilang requirement sa diskwento, malaking bagay sa mga senior citizen. Ang buong detalye sa report ni RH12 Milky Rugunan. Miss Milky? Gwina at Josa, nararapat lang ang desisyon ng Department of Health na alisin bilang requirement ng purchase booklet para maka-avail ng discount sa mga binibiling gamot ang mga senior citizen. Reaksyon to ni Albay Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, matapos ilabas ng DOH ang circular. Sabi ni Salceda, na-request nila ito sa mga hearing ng komite para sa benepisyo ng mga senior citizen, persons with disability, maging sa mga solo parents.
Ayon kay Salceda, nakarating sa komite na mga booklet requirement ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nabibigyan ng essential medicines at diskwento kapag walang napipresentang booklet na kadalasan ay naiiwan. Paliwanag ni Salceda, malaking tulong sa kanila ang 20% discount sa pagbili ng mga gamot at inisyatiba ito ni House Speaker Martin Romualdez para matulungan ang mga nakakatanda. Dagdag pa ni Salceda nitong January to March 2024 na mga hearing ng komite ang pag-alis ng booklet ang isa sa mga productive undertakings ng komite. Umaabot niya sa 112 billion pesos ang halaga ng benepisyo sa naturang mga sektor na hindi na kinakailangan pang baguhin ang batas. Ako si New Griguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, balikan natin ang report mula sa Senado. Unconstitutional provision ng 2025 national budget sana ay naitama na. Ayon po yan kay Senator Juan Miguel Zubiri. RH28 Raymond Adpas sa report. Raymond. Umaasa si Senador Juan Miguel Zubiri na naitama at natugunan na ang ilang questionableng bahagi ng 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Ito ay sa ginawang pagrepaso ng mga economic managers ng administrasyon at itinakda na sa December 30 ang paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa national budget. Kabilang sa pinaniniwalaang unconstitutional ay hindi na ang education sector ang priority at mas malaki na ang pondo ng DPWH. Ganon din ang tinanggal na budget para sa computerization program ng Department of Education o DepEd at zero subsidy sa PhilHealth. Ito ay upang maiwasang ma-question sa Korte Suprema ang budget na kapag idineklara itong unconstitutional ay maantalang implementasyon nito. Sinabi ni Zubiri na hindi siya makadadalo sa budget signing sa December 30 dahil nasa labas siya ng bansa sa panahon na yan. Ganon din sina Senate Pro Tempore Jingo Estrada at Senador Sherwin Gatchalian. Natanggap nilang imbitasyon ngunit hindi rin sila makadadalo dahil sa nauna nilang commitment. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH28 Raymond Adpas. Balikan natin ang ating mga nagbabagang balita. Naku, mga employers, nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employers na siguraduhing tama ang sweldo na ibibigay ngayong Pasko. Batay sa Labor Advisory No. 14 Series of 2024, kung ang empleyado, makinig po kayo, ay hindi nagtrabaho ngayong araw, dapat itong bayaran ng 100% ng kanyang arawang sweldo. Kung ang empleyado naman ay pumasok at nagtrabaho ngayong araw, dapat itong bayaran ng kabuuang 200% ng kanyang arawang sweldo para sa unang 8 oras. Kapag ang mga empleyado naman ay nagtrabaho ng higit sa 8 oras, dapat itong bayaran ng dagdag pa na 30% ng kanyang hourly rate. Para naman sa mga empleyado na nagtrabaho ngayong holiday at natapat sa araw ng day off, dapat itong bayaran ng kabuuang 200% ng kanyang arawang sweldo sa unang 8 oras at dagdag pa na 30% sa bawat oras na lalagpas. At sa mga ninong at ninang naman natin dyan, nakabili na ba kayo ng regalo? Dahil ngayon kung dati ay halos hindi mahulugan ng karayom ang Baclaran Market, ngayon ay maluwag na ito sa mga mamimili ngayong Pasko. Sa pag-iikot ni RH15 Giselle Ricafort sa Baclaran, kayang-kayang dumaan ng mga mobile vehicle sa loob ng dati ay hindi na nakakapasok sa ganitong panahon. Ayon sa mga retailers na naturang market, matumal ang mga mamimili ngayong Kapaskuhan kaya mahina rin ang kanilang benta kahit bagsak presyo na ang kanilang mga paninda. Inirereklamo rin nila ang pagdami ng kanilang mga kakumpetensya ng mga online stores na mas tinatangkilik na ng mga mamimili para makaiwas sa hassle lalo pa gaya ngayong masama ang panahon. Ibinebenta na lamang ng mga tindera sa 50 pesos ang kanilang mga paninda kaya may mabibili ng 50 pesos hanggang 100 pesos na damit pambata habang may mga pangregalong laruan din na nasa 50 pesos lang sa Baclaran ngayon.
Magkakasamang magdidiwang ng Pasko ang pamilya ni Mary Jane Veloso sa Correctional Institution for Women o CIW matapos ang higit isang dekada nitong pagkakulong sa Indonesia. Ayon kay Celia Veloso, nanay ni Mary Jane, 23 miyembro ng kanilang pamilya ang bibisita sa CIW, kabilang ang 2 anak na sina Daniel at Darren Candelaria na manggagaling pang Nueva Ecija. Pinagbawalan naman ng Bureau of Corrections ang pagkuha ng litrato o video habang nasa CIW. Naku, walang remembrance. Pero okay lang yan. At least, makakasama nila ngayong araw ng Kapaskuhan ang kanilang nanay. Ang importante naman sama-sama silang pamilya. Tama. Bawal rin na kuwi na ang pagdala ng regalo. Pero pwede silang magdala ng pagkain na hinanda ni Celia Veloso ayon sa mga paboritong putahe ng kanyang anak. Balita ko, ang paborito ni Mary Jane ay adobo. Tama ba ako, partner? Adobo Oo, ba? para nung sinalubong Pag-uwi siya. niya, yan. Ang request niya ay adobo. Oo, which is favorite din natin. Yes, favorite. Baka naman, nanay. Dagdag ni Celia, bibisitahin ulit nila si Mary Jane sa January 9 para ipagdiwang ang kaarawan nito. Dumating ang pamilya ni Mary Jane sa CIW kaninang 7:30 ng umaga at pinayagan silang manatili hanggang hapon. Nanawagan naman ulit ang pamilya Veloso kay President Ferdinand Marcos Jr. na bigyan na ng clemency si Mary Jane at tuluyan ng palayain. Samantala, masamang balita naman dahil hindi na umabot pa ng Pasko ang isang vendor matapos pagbabarilin sa Baseco Compound Port area sa Maynila. Base sa inisyal na investigasyon ng Manila Police District, bigla na lamang pinagbabaril ang suspect na naka-black bullcap, black jacket at white short pants ang biktima na nakaupo lamang sa harap ng kanyang pwesto. Kaagad tumakas ang suspect na umangkas sa asul na motorsiklo papuntang Benigno Aquino Elementary School. Dinala pa sa Dr. Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center ang biktima na kinilalang si Rolando Duran pero idineklarang dead on arrival. Pilipinas ang ating oras, 4:49 ng hapon. Ang tabay po sa iba pa nating mga balita. Aba, yung mga biktima po ng suno ay ng mga naputukan. Naku, hindi pa bagong taon, partner, 43 na ang naputukan. Grabe, kahit maulan na yan ha. Tandang-tanda ko bago magbisperas ng Pasko sa may atin. Ang dami na, nagugulat pa ako. Ang dami nagpapaputok. Saan, partner? Sa Quezon ba yan? Hindi, dito sa Pasay. Sa Pasay. Grabe. Tsaka po, isang tindahan ng gulay at prutas nako sa Navotas na sunog. Sa pagbabalik po yan ng break time, makalipas lamang ang ilang paalala. RH Break Time. Pitong minuto bago ang alas 5 ng hapon, sa patuloy ng ating balitaan, sumiklab ang sunog sa isang warehouse sa Navotas ngayong araw ng Pasko. Ayon po yan sa Bureau of Fire Protection National Capital Region. Matatagpuan ang warehouse sa Simeon de Jesus Riverside sa San Rafael Village, Navotas. Sa ulat ng BFP-NCR, itinaas sa unang alarma ang sunog kaninang 6:42 ng umaga. Idineklarang under control 7:28 ng umaga at naapula na ng 7:46. Wala namang naitala ang Fire Bureau na nasugatan o namatay, pero inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng napinsala. Samantala, sa halip na may maipandagdag na budget sa Noche Buena, sa kulungan pa nagpasko ang isang tricycle driver na nahuling nagbebenta ng paputok sa social media. Grabe naman to, partner. Sa report ng PNP Anti-Cybercrime Group, kasama pa ng hindi pa pinangalanang suspect ang kanyang mga anak nang malambat sa entrapment operation sa lungsod ng Tarlac. Nagkataon kasing pulis ang kanyang inalokan ng paputok gamit ang kanyang Facebook sa pag-asang may maipandagdag umano sa kanilang handaan. Ayon kay PNP ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen Arancilio, hindi usapin kung legal o hindi ang firecrackers o pailaw na produkto ng isang salarin dahil bawal ibenta ang lahat ng mga ito online. Pakinggan natin ang pahayag ni Police Lieutenant Wallen Arancilio. May it be illegal or legal po, bawal po magbenta online. Lalong-lalo na po kung tinatransport itong mga firecrackers from one place to another. Ito pong isang rason na isipin po natin yung safety natin.
Hindi pa bisperas ng bagong taon pero umabot na sa 43 ang bilang ng firecracker-related injuries sa bansa simula December 22 hanggang December 25, 2024. Sa datos ng Department of Health, ang mga iligal na paputok katulad ng Boga, 5-star at Piccolo ang pangunahing dahilan ng fireworks injuries. Sa 43 na mga biktima, 34 ang edad 91 years old pababa kung saan 86% o 37 ang dulot ng iligal na paputok, partikular na ang Boga. Nagpaalala naman ng DOH sa publiko na huwag magpaputok at sa halip ay gumamit ng alternatibong pampaingay gaya ng torotot o musika. Samantala, isa ang sugatan matapos tumagilid ang isang SUV sa northbound lane ng Skyway ngayong Pasko. Sa investigasyon, nagitgit ng isang pampasaherong jeep ang SUV dahilan para tumagilid ito papunta sa kabilang lane. Bumangga ang SUV sa isa pang sasakyan pero wala namang naitalang nasaktan sa aksidente. Pero nagdulot ito ng mabigat na daloy na trapiko sa northbound lane ng Skyway malapit sa Alabang Viaduct. Ipinagbabawal na ang paggamit ng paputok at anumang pyrotechnic device sa Bolinao, Pangasinan. Kasunod ito ng paglagda ni Bolinao Mayor Alfonso Celeste ng Executive Order No. 70. Ayon kay Celeste, layo nitong matiyak ang kaligtasan ng publiko sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Dahil dito inaatasan ang Barangay Council na kumpiskahin ang mga paputok na ibebentas sa lugar. Samantala, nasabat ang halos 5 milyong halaga ng droga sa dalawang magkahiwalay na operasyon ng Philippine National Police Drug Enforcement Group sa lungsod ng Taguig. Arestado rin ang 5 high-value individuals sa dalawang buy-bust operation bago mag-araw ng Pasko. Ayon kay Police Lieutenant Nadame Malang, tagapagsalita ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, nakumpiska ang 500 grams ng hinihinalang shabu at inaresto ang dalawang high-value individuals sa Langka Road sa Taguig. Niyanig ng magnitude 4.5 na lindol ang Occidental Mindoro ngayong araw ng Pasko. Batay sa buletin na inilabas ng PHIVOX, tumama ang naturang lindol sa kanluran ng bayan ng Paluan sa Occidental Mindoro. Bandang 7:32 kaninang umaga. Tektonik ang pinagmula ng pagyanig na nasa lalim na 22 kilometers. Samantala, wala namang inaasahang pinsala o aftershocks ang naturang pagyanig. Samantala, tumulong na ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Siargao para maresolbahan ang malawakang power outage sa Siargao Island. Inabot ng 13 araw ang power outage ng Siargao dahil sa problema sa submarine cable. Pinapurihan naman ng National Electrification Administration o NEA ang NGCP sa pagtulong sa Siargao na maayos ang nasirang cable. Sa hearing, humingi rin ng paumanhin ang Siargao sa Siargao si NEA Administrator Antonio Almeda sa paniwalang na sila ang dahilan ng nasirang submarine cable na nagresulta ng malawakang brownout sa isla. Panawagan ng Makabayan Black, ikonsidera ng gobyerno ang mas malawak na coverage at regularization ng lahat ng government contractual employees. Ito ay matapos ang pag-aproba ni Pangulong Bongbong Marcos ng 7,000 pesos gratuity pay para sa mga job order o JO at contract of service employees. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kasama sa mabebenepisyohan ay ang mga libo-libong teaching and non-teacher personnel sa mga state universities and colleges maging ang DepEd. I-extend din anya ito sa mga local government units dahil kasama rin sa naglilingkod sa bayan at dapat makatanggap ng benepisyo anuman ang kanilang assignment. Giit pa ni Castro, magandang simula ang gratuity pay pero isa lang anya itong band-aid solution. Dapat anya ipatupad ang security of tenure sa pamamagitan ng regularization dahil hindi dapat anya kontraktual ang serbisyos sa gobyerno.
Samantala, hinimok ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada at Senator Amy Marcos ang publiko na suportahan ang mga pelikulang Pilipino na kalahok sa Metro Manila Film Festival o MMFF na palabas na ngayong Pasko. Ayon kay Senator Estrada, malaking tulong ang pagtangkilik ng ating mga kababayan sa mga naturang pelikula para muling makabangon at muling sumigla ang movie industry ng bansa. Si Estrada ay mula sa industriya ng showbiz, kaya't ilan sa mga isinulong niyang panukalang batas ay naglalayong mapahusay ang kapakanan ng mga nasa industriya gaya ng Eddie Garcia Law. Para naman kay Senator Amy, ang MMFF ay pagkakataon para sa ating mga filmmaker na magpakitang gilas at ipagmalas ang galing ng mga Pilipino. Nakapag-ambag ang Philippine National Police Drug Enforcement Group o PIDEG ng 2.4 million peso na halaga ng illegal na droga. Mula po yan January hanggang December ngayong taon. Ito ang binahagi ni Police Lieutenant Nadame Malang, tagapagsalita ng PIDEG sa panayam sa DZRH. Dagdag pa nito na nakapagtala ang PIDEG ng 698 anti-illegal drugs operation at nakahuli ng hindi bababa sa 809 na drug personalities. Pakinggan po natin si Police Lieutenant Malang. Nagkasa po muli inyo ang inyo pong Philippine National Police Drug Enforcement Group sa pumuno pa rin po ng ating pong buting director no other than Police Brigadier General Mr. Pimata. At nakapagsagawa nga po tayo ng dalawang magkasunod na bypass operation dito nga po sa dalawang barangay ng Taguig City na kung saan along Langka Road, West Bikutan, Taguig City. Ang ating pong mga operatiba po dyan ay nakapag-kumpista ng hindi po ba sa 500 gramo ng inihalang shabu at pagkakahuli po ng dalawang high-value individual. Ayon pa kay Police Lieutenant Malang na itala ang pinakamalaking huli sa Imus, Cavite kung saan nasamsam nila ang 114 kilograms ng hinihinalang shabu sa Intensified Anti-Illegal Drugs Operation noong September. Ipinag-utos naman ng direktor ng PIDEG na ipagpatuloy na ang pagmumonitor sa illegal na droga bilang paghahanda na rin sa nalalapit na eleksyon. Narito pong muli si Police Lieutenant Nadame Malang. Yes sir, tama po kayo dyan. Muli, talaga pong tuloy-tuloy yung ating pong monitoring sa mga ganyang pagkakataon at talaga naman lang pong tinututukan ng inyo pong Philippine National Police Drug Enforcement Group, hindi lang po sa atin, kundi po sa Philippine National Police, yung mga ganitong activities na ito. At kung sakaling may mga ganyan po tayong mapapatunayan, maharap po sila sa mga patong-patong na kaso at muli, maasahan po ninyo ang Philippine National Police Drug Enforcement Group para sa mga ganitong bagay. Samantala, nagdeklara na ng state of calamity ang munisipalidad ng Bacos sa Oriental Mindoro dahil sa matinding pagbaha. Sa resolusyon, magbibigay daan sa lokal na pamahalaan na ma-access ang mga pondong pang-emergency at mga mapagkukunan upang mapabilis ang mga pagsisikap sa pagbawi at rehabilitasyon. Ayon kay Mayor Alan Roldan, halos lahat ng barangay ay apektado sa pagbaha. Sinabi rin ni Roldan na naglabas na ng pondo ang lokal na pamahalaan at nagbigay ng tulong ang mga kinaukulang ahensya para sa mga apektadong residente. Umapela rin si Mayor ng karagdagang tulong mula sa pambansang pamahalaan. Binatikos ng para-advocates for inclusive transportation ang gobyerno dahil lumano sa kawalang plano nito para ayusin ang sistema ng transportasyon sa bansa. Ito ay matapos mapilitan ng ilang pasahero na palipasin ang bisperas ng Pasko. Naku, kawawa naman sa iba't ibang transport terminals at pantalan dahil sa dagsa ng mga taong bumiyahe simula pa noong mga nakaraang araw. Ayon sa Transport Group, kapabayaan ito ng gobyerno dahil halos walang nilalaan na budget para sa pagpapaunlad ng transportasyon. Nauna namang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos noong Mayo na mayroong mga programa at proyekto para mapadali ang sistema ng transportasyon sa bansa. Ngunit hindi pa rin nakakamit ang seamless smart transportation. RH Break Time! 4 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Yan na po ang kabungan ng ating isang oras na balitaan dito sa Break Time. Pero bago tayo magpaalam, syempre meron po na kaming babatiin. At dahil Pasko, syempre pag Pasko, dapat may pagbati sa ating mga kababayan. Pangunahan mo na yan, partner. At dahil Pasko, binabati ko ang aking mga magulang nandyan sa Bicol Region, especially sa Sorsogon. Hello sa aking nanay at tatay, Mama Gina, Papa Edwin, kamusta kayo dyan? At syempre binabati ko rin ang
ang aking mga kuya, si ate, dyan sa Sorsogon, hello po. At binabati ko rin sina Ken, sina Tita Melody, hello kay kuya. Yan. Magandang Pasko nga po. Namamas ko po. Baka naman po. Baka naman po. Pero syempre gusto ko rin batiin ng isang manigayang Pasko ang aking mga kababayan dyan sa Lucena City, Quezon, na kahit maulan, abay syempre masaya pa rin ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus. Yan, binabati ko particularly ang Cruzat family dyan sa Lucena City na masaya pa rin kahit wala ako doon. Masaya sila. Masaya naman talaga kahit wala ka partner. Oh, Charis. Grabe ka na sa akin. Ayan. So yun na nga. May nagmamaganda sa news center. Nagtatanong sino daw yung si Ken. Ay, pag-usapan na lang natin yan off-air. Off-air. Yan na po ang kumuha ng programang Break Time. Sa ngalan ng tambalang Lakay, Deo Macalma at Miss Thea Petro Corpus, inyong nakasama, Josa Cruzat. Ito naman po si Wina Hesoro. Para sa Deezer Age, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang ating oras, 5:05 ng hapon.